Isa sa mga naging problema ng lungsod ang paglipana ng mga vandal stickers sa lungsod. Agad naman itong inaksyonan ng mga kinauukulan sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga ito. Ikinalungkot ito ng mga artist sa lungsod kaya't ang hiling nila ay mabigyan sila ng lugar para sa ganitong mga obra. Kahapon ay nagkaroon ng unang pagpupulong ang pamahalang lungsod at ang mga artist. Dito pinag-usapan nila ang suhestyong ito ng mga artist. I think it's really about time, it's very timely, as what these guys are saying that there should also be activities with regards to graffiti awareness that can be used also as part of our tourism, if the Baguio Tourism Council later would agree to this one, and of course supported by the CBCC, and si Sir din kasi is on the arts and culture, the committee on the arts and Isa na rin sa kanilang natalakay ay ang pagdaragdag ng karampatang parusa para sa mahuhuling lalabag sa City Ordinance No. 41 Series of 2008 o mas kilala bilang Anti-Graffiti Code ng lungsod. Maganda magtulungan tayo at kayo na lang mismo mga graffiti artists natin. Ating kasama para at least ay mabigyan nyo tayo ng hint, ng idea kung paano natin. Ito pa ba na batas ay kailangan natin ngayon o meron bang alternatibo na galing sa inyo pwedeng mas effective this time? Because in the declaration of policy at saka yung core assess, pag titignan nyo, binasa ni Ms. Mariel kanina, nakalagay dyan, yung aim niya is to stop supposedly. Kasi nga prohibited, ibig sabihin, bawal. Yung ordinance na to ay may nabuong task force, anti-graffiti task force ang Baguio City Police Office. So, there was a time na talagang we intensified on anti-graffiti campaign. Wherein, maalala ko, may nahuli. Actually, this is one of the most difficult ordinance to implement. Hirap daw silang hulihin ang mga nasa likod ng vandalism dahil madalas ay gabi ito isinasagawa. Hindi rin mabigat ang parusang binibigay sa mga lumalabag dito, katunayan community service lamang. Kaya ang nais nila ngayon ay maamyendahan ang ordinansang ito para mas lalong matutukan ang pagpapatupad nito. Muli na namang magkakaroon ng usapan sa pagitan ng mga pulis, ng sangguniang panlunsod at ng mga graffiti artist para matukoy kung ano ang maaaring maidagdag dito at ang lugar na maibibigay rin sa kanila para sa kanilang mga obra. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.